Ito na po ang ating Sports 5. Buwagi ang Pinay tennis star na si Alex Ayala sa kanyang unang laro sa Zhuzhou Open sa China. Kanya pong tinalo si Katarzyna Kawa ng Poland. Score 6-3, 3-6, 7-5. Dalawang beses na ipinagpaliban ang laro dahil po sa lakas ng ulan. Matapos pong makaabante sa next round, sunod pong makakatagpo ng Pinay si Grit Minnen ng Belgium. Sa iba pang balita, tuloy naman ngayong araw ang aksyon sa UAAP Season 88 Basketball Tournament. Sa Men's Division, maghaharap mamayang 2:00 ng hapon ng De La Salle Green Archers at FEU Tamaraw sa pareho pong galing sa pagkatalo. Susundan niya ng USD Rolling Tigers kontra sa NU Bulldogs ng 4:30 ng hapon. Sa Women's Division, parehong teams din ang magtatapatan. Unang DLSU at FEU mauuna po ang laro ng DLSU at FEU ng 12:00 ng tanghali. Bago ang laban ng Uste at ng NU ng 7:00 ng gabi. Gaganapin ang lahat ng laban sa Quadricentennial Pavilion ng UST sa Maynila. Batiin ko lang dyan itong isang pambato natin sa golf sa edad po ng 10 taong gulang. Nagwagi po bilang champion ang ating pong kinatawan mga kapatid. Na ito po ay si Camila Del Mundo. Sa 10-year-old division, dyan po sa nangyaring Amundi Evian Golf Tournament. Ang kanya katunggali, mga taga-France, Switzerland, Belgium at ilang pang mga bansa. Wow. Siya po ay 9 years old. Yan, ang nagkampiyon daw po dito sa isang tournament. Galing. Dyan po naman sa Pransya. Mabuhay ka and very bright future sa larangan po ng golf. Samantala po naman, dalawang imports po ang magbabalik sa PBL para nga po sa Reinforced Conference. Sino to? Kinuha ulit po ng Petrogas Angels si Lindsay Van der Weed. Matapos nga po ang 3 taon, tinulungan po ni Van der Weed ang kupunan na makuha ang 2022 Reinforced title at nanalo po ng Finals MVP Award. Samantala po naman, balik Galleries Tower High Riser si Yelena Vijovic. Huli siyang naglaro sa PVL noong pong 2022 din bago po nagtungo sa mga liga sa Greece, Cyprus at Tunisia. Magsisimula po ang Reinforced Conference ngayong pong buwan ng Oktubre. Naghanap naman ng posibleng maging training facilities ang chef de mission ng Pilipinas sa si Ricky Vargas para po sa Los Angeles Olympics sa taong 2028. 3 araw bumisita sa LAC Vargas para nga po tumingin ng mga pasilidad para sa ensayo at pansamantalang matitirhan ito para sa delegasyon ng bansa. Hindi naman daw ito sobrang aga kung maituturing dahil ginagawa na rin daw ito ng iba pang mga bansa. Unang round pa lang mga kapatid ng scouting at mag-iikot pa raw silang muli sa Pebrero. Niliwanag po naman ni Los Angeles Lakers superstar LeBron James na hindi niya ipinagpapaliban ang pagreretiro para makalaro ang isa pang anak na si Bryce. Giit niya, may kanya-kanya raw silang timeline sa buhay at hindi raw alam kung magtutugma iyon at makakapagsama pa sila sa isang team. Kakatuntong pa lamang ng college ng pangalawang anak ni LeBron. Matatandaan pong gumawa ng kasaysayan ng NBA all-time leading scorer matapos pong makasama sa isang team ang panganay na si Bronny James. The GOAT. The GOAT. The King. Okay ito, no? At least nagmamana sila sa galing sa Kaya paglalaro ng basketball. Pati yung isang anak niya nagba-basketball. Meron yung nagmamana ka sa pagiging magnanakaw. Ay, hindi ba gano'n naman talaga dito? Dito ang posisyon ay pamamana. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.